Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng ube custard. Napakasarap at napakalambot po talaga nito. Handa na ba kayo? Sa ating lalagyan ay ilagay na natin ng asukal. Ito nga po pala ay ating ika-caramelize. Ang kailangan lamang po natin gawin ay ilagay ito sa ating kalan. Buksan po ang ating kalan. At pagkatapos ay atin na po itong haluin ng haluin. Kailangan po talaga natin itong haluin mga ka-bakers para po hindi po ito madaling masunog agad. Yan. At eto na nga po siya. I-continue lamang po natin ang paghahalo natin dito at yung apoy nga po pala natin dito ay medium heat lamang. Yan, haluin po natin. Just take your time lamang din po mga ka-bakers. Or kung hindi po kayo sanay ng medium heat, gusto nyo po ng high or ng low, ay okay na okay lang din naman po. At eto na nga po, konti na nga lang po ang natira sa ating asukal. Kaya naman po, kapag po, eto po ay ganito na ang kanyang itsura, yung golden brown na po siya mga ka-bakers. Okay na po ito at atin na pong patayin ang ating kalan. Ayan, atin na nga po itong inalis sa ating kalan at eto nga po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Pag ganito ay okay na nga po ito at atin na po itong iset aside para po siya po ay lumamig na. Ngayon naman po para sa ating cake. Sa paggawa ng custard filling, ang kailangan natin ay condensed milk 1/2 can, fresh milk 1/2 can, whole egg 2 piraso, vanilla flavor na 1 teaspoon, cornstarch 2 tablespoon, at isang kurot ng ating yellow food color. Ilagay na natin ang cornstarch, fresh milk, haluin muna natin ito para matunaw ang ating cornstarch. At pagkatapos naman ay ilagay na natin ang ating condensed milk, 2 itlog, at atin ang haluin ang mga sangkap para naman magsama-sama na sila. Just take your time lamang po mga ka-bakers, haluin lang po natin ito ng haluin. At ngayon naman po ilalagay na po natin ang ating yellow food color at ang ating vanilla flavor. Ayan, at atin na nga po itong haluin ulit ng haluin para naman po magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Ayan, kumpleto na nga po ito mga ka-bakers. Ang atin lamang pong gagawin ay continue lamang po natin ng paghahalo hanggang po sa maging pure na po ito at wala na po siyang mga dikit-dikit. Yung mga buo-buo din po atin na din pong tanggalin sa pamamagitan po ng paghahalo nito ng maigi. Ayan, konting halo na lang po mga ka-bakers. Okay na po ito. At eto na nga po ang kanyang texture na kailangan natin kuhanin. Ngayon naman po ay atin na nga po itong ilagay sa ating lalagyan or sa ating lata dahil atin na po itong itatransfer sa ating lalagyan, sa ating molde. Ilagay po natin ito sa ating caramelized, yung may caramelized na asukal. Yun naman po para po sa ating cake, ang mga kailangan po ay egg white 4 na piraso, cream of tartar 1/4 teaspoon, sugar 60 grams, egg yolk 4 na piraso, mantika 60 ml, fresh milk 60 ml, sugar 60 ml, asin 1/4 teaspoon, baking powder 1/2 tablespoon, cake flour 125 grams, ube flavor 1 teaspoon, at ube food color na 1/4 teaspoon. Ilagay na natin ang mantika, fresh milk, asukal, baking powder, asin. Haluin muna natin ito para magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito at ilagay na rin natin ang ating cake flour. Ayan, atin lamang po i-continue sa paghahalo dito mga ka-bakers at just take your time lamang po. Basta po sa paghahalo po natin ay kailangan po maiwasan natin ang mga buo-buo. Inilagay na nga po pala natin dito ang 4 na itlog at haluin lamang po natin ito ng haluin hanggang po sa maging pure na po siya, tara na po siyang buo-buo. Ayan, at okay na nga po ito mga ka-bakers, kaya naman po atin na pong ilagay ang ube flavor at ang ube food color. Atin na nga po itong haluin ng maigi para matunaw po ang ating inilagay na food color. At higit sa lahat po ay magsama-sama na ng tuluyan ang mga sangkap na ating inilagay dito. Yan. Tsaka para po maiwasan na rin po ang mga buo-buo at pag ganito na po ay okay na nga po ito. At itigil na po natin sa paghahalo. Ngayon naman, sa ating mixer bowl, ilagay na po natin ang ating egg white at cream of tartar. Buksan na nga po natin ang ating mixer at hayaan po natin itong mag-mix hanggang po sa umalis na po siya ng kaunti na parang ganito at ilagay na po natin ang ating asukal.
Kung hindi po kayo komportable na nakabukas po ang ating mixer habang nilalagay ang asukal, ay okay lang din naman po na patayin ito. At eto na nga po ang kanyang texture mga ka-bakers. Yung alsa na po siya, puting-puti na po ang ating egg white at foamy na po ito. Ay atin na pong patayin ng ating mixer. At kukunin na po natin ito. Dahil ililipat na nga po natin ito sa ating unang minix. Ayan, dahan-dahanin lamang po natin mga ka-bakers. At pagkatapos po ilipat, ay atin na po ito hahaluin. Ayan, haluin lamang po natin ito ng isang direksyon lamang para po hindi po masyadong bumaba ang ating egg white. Siyempre po, just take your time lamang po. At kapag okay na nga po, ay ganito na nga po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Yan, pure na po siya, wala na pong hiwa-hiwalay ang kulay. At atin na nga po itong ilipat sa ating molde. Yung size nga po pala ng molde natin dito ay 8x3 at isa po or isang cake lamang po ang ating nilagay sa ating recipe. Ready na nga po ito. Lagyan na po natin ito ng isa pang molde sa ilalim at maglagay po tayo ng 1 cup ng tubig. Kung malaki po yung lalagyan natin ng tubig dito, ay pwede po tayong magdagdag ng tubig basta po hindi lamang po umaapaw ang ating lalagyan. Ayan, at ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 170. Sa baba ay 220 at ang baking time ay 50 minutes. After 50 minutes ay luto na nga po ang ating ube custard. Atin lang po siyang tanggalin sa ating oven at palamigin. Pag malamig na po ay atin na po siyang tanggalin sa molde. Gagamit po tayo ng bread knife para po i-trace ang bilog nito. Pagkatapos kukuha po tayo ng plato at atin na po siyang ibabalik. O, di po ba mga ka-bakers, kayang-kaya? Naku po mga ka-bakers, sulat na sulat po talaga to kasi napakasarap po talaga niya. At higit sa lahat, napaka-fluffy po niya at hindi po talaga siya dry. Kaya po hindi po siya nakakasamid kapag kinain natin. Meron po kasing mga sponge cake or chiffon cake na parang nakakasamid po sa lalamunan pag kinain. Pero eto po, naku, hindi po talaga to nakakasamid. At parang natutunaw pa rin po siya sa ating bibig. Kaya naman mga ka-bakers, gawin nyo na rin ha. Eto na nga po't bubuksan na nga po natin ang ating napakasarap na custard, ube custard cake. At eto na nga po, nahiwa na po natin. Pagkatapos ay tignan po natin ang loob niya. Napaka-perfect! Hindi po siya basa at higit sa lahat, hindi rin po siya dry. O tignan niyo naman po kung gaano po siya kaganda partida. Medyo mapurul-purul pa po talaga ang ating bread knife dito. Abay, go naman po talaga mga ka-bakers dahil napakasulit po talaga nitong ating ube custard cake. Kaya naman po mga ka-bakers, maraming salamat po sa inyong lahat. Napapadaldal na naman po ako. Uy, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Juan 7 verse 32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Uy, parang napakalalim pero tagus naman talaga sa puso ito mga ka-bakers. Ay, makabuluhan. The truth will set you free. Amen. Mangyari nawa ito, Panginoon, at mabuhay nawa kayo sa aming puso. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-bakers. Paalam muna, take care at higit sa lahat ay God bless.